Guys, so for today's video, I will be unwrapping this bag from Shigetsu. So I ordered this bag because the one I'm using is already broken. And I'll give you a closer look to my previous bag. So this one is the one I've been using for, I think, almost 3 years na. And yan, I got this from Shopee. And yung quality niya, ganda. See, yan may itsura niya. 3 years, 4 years na siya, pero hindi naman, yung pagka-leather niya, hindi mahalata yung luma na siya. Makikita mo lang yung signs of usage na kasi. Makikita mo lang na luma na siya. Because this is rusty na. And also this one. But overall, usable pa siya. Ito, kita mo rin yung rust. And the one underneath, ito, signs of usage na siya, katandaan na. And also, one na lang yung zipper niya. So, this one got broken recently lang. So, yun. One side na lang siya isasara. And then, pero dito yung pinaka-solid. Dito yung pinaka-the best. Kasi sobrang sturdy niya. Hindi man lang siya, wala man lang signs of usage na. Mabibigat lagi dala ko pero hindi siya ganun ka-worn out. May kita mo lang siya dito. Ito. This one can be fixed pag tinahi. Pero yun nga, kita na pagkasuot-suot ko siya yan, kita na yung ganyan. And also this one is not the original one. I already replaced this. Hindi na siya original, medyo manipis na to. Yung original niya makapal. Pero yun nga, nasira din siya siyempre sa katandaan. And nga pala, yung zipper nito na nasira is this one. So, sa sobrang katandaan niya, yung bakal na mismo yung nasira. Ayan o. So, when I was pulling this one, yun, nag-crack na siya. So, I guess, it's time to let go na. So, it's time to replace this na. So, let's proceed with the unwrapping. So, this is the Shigetsu Atsugi backpack. This is the Atsugi model. So later, I will explain kung bakit ito yung napili kong model and bakit hindi yung iba yung kinuha ko. So, yan. So, you have to be very careful pala pag ginugupit siya kasi yung bag niya is nakalagay pa sa string bag. So, baka magupit nyo to. Sayang naman. Yeah. Yun na nga, kagaya ng sinabi ko, be very careful. Tinan mo ako, nagupit ko ng slight. Pero okay pa naman siya. So we're done with unwrapping the bag. And this one is the string bag. So may string bag pa siya na libre kasama nung mismo bag. So what we have here is, yun, nakabalot pa siya sa plastic with the Shigetsu logo din. And medyo punit na pala siya dito. So inside the string bag is yung mismong bag, and then meron pang isang paper bag which has the Shigetsu logo din. So perfect to for pang gift. So this is the Atsugi model. See, what I like about this bag is the unique design. Hindi siya kagaya nung normal na design na merong flap dito. I will be using this daily for work. And the first thing na I considered is the sturdiness. Lalo-lalo na dito sa part na to. So meron ako nakita isang model na katulad nito. Pero flap siya. And maganda rin kasi yung pattern niya is like this. Pero hindi ko siya nagustuhan because of this. Hindi ko naman tawag dito. Basta yung sinusuot niya. And what I wanted is yung magtatagal in the long run. Lalo't medyo heavy yung dinadala ko with the laptops and mga gamit, mga water bottle, payong, and kung ano man. So just like my old bag, yung strap niya dito sa likod is, ayan siya. Alam mong matibay kasi double stitch siya. May stitching siya dito and also dito rin. And then yung strap niya, comfy din. Kasi meron siya ditong parang foam sa loob. So pag sinusuot mo siya, hindi siya masakit sa balikat. And also, ito, yung buckle niya,
makapal. So hindi siya kagaya ng mga nabibili mo na spare na buckle na manipis. This one is this one is makapal. So meron rin siyang ganito. I don't know ano siya ginagamit, pero I think pwede mong i-loop to dito. I don't know. So when it comes to the space, meron siya nitong front pocket. So yung front pocket niya, ganito siya. May picture pa ng Shigetsu. Nagbebenta siya na ng glasses. So this is the front pocket. Yung front pocket niya, kasya dito yung mga wallets, may mga perfume. So yung front pocket niya, na-expand naman siya pauna, pero I wouldn't recommend na yung makakapal yung ilalagay nyo dito. Kasi na-expand siya, pero babakat na siya dito. Kasi ganito lang kalaki yung allowance niya. Pero sige, try natin lagyan. For example, this perfume, hindi siya ganun ka-bulky, pero ilalagay ko. So yun, hindi naman siya halata pa siya. So let's try this one, yung alcohol na malaki-laki. Pag nilagay ko siya, tapos sinarado ko siya, hindi pa rin naman pala pansin. So okay lang. So okay lang yung medyo makakapal na items. So yung front pocket niya, meron siyang dalawang ganito. Pero ang nasa ilalim niya is isa lang. Magnetic lang siya. So this one is for design lang. And then meron din siyang side pocket. Pero this one hindi na to secured. Wala na siyang lock. Wala na siyang flap na pan-lock. So ang mga ilalagay nyo lang dito is yung mga siguro water bottle kasya na dito. Or something like ito, yung alcohol. Pag try natin ilagay. Yan. Sakto yung fit niya. So sa side pocket niya, pag trinay natin yung normal na size ng aqua flask, hindi siya kasya. This one is for mga payong lang, mga ganitong lalagyan ng yung mga alcohol spray natin na ganito kataba. Size lang, pang size lang talaga siya ng payong. So pwede nyo lagay dito yan. So the side pockets are both side naman. Left and right meron siyang side pocket. Kasya dito yung isang payong nga. So dito tayo sa loob. So yung ibabaw niya, ganito, itsura. So sa loob, meron siyang laptop, lalagyan ng laptop with strap, security strap. So pag nilagay natin yung laptop, hindi siya paalog-alog. And then spacious din to. Nung naghahanap ako ng bag, I was looking for something spacious yung loob kasi marami ako nilalagay. So inside, meron siyang zipper din sa unahan. So buksan natin yung zipper. So sa loob, meron din siyang zipper dito. So in here, pwede nilagay yung mga kailangan secured, like your wallets, your ATM, pwede dito ilagay. Para hindi siya, kasi pag dito nyo nilagay sa may front flap, sa front pocket niya, medyo delikado. So let's try putting a laptop para makita niya. So this one is a company laptop. I think this one is 24 to 26 inch. Nilalagay ko pa rin siya dito para safe siya kasi makapal to and may parang soft siya and may balahibo na dito. So hindi siya basta-basta magagasgasan. So when we try to put this inside, saktong-sakto siya. This one is not sure pero 24 to 27 inch ganun. So pag tinose ko siyang ganun, secured na secured siya.
So actually, Shigetsu makes high quality bags and yung mga design nila is maganda talaga. So before I chose this Atsugi bag, hindi ko pa talaga siya nakikita nung una. So actually, I have 3 choices bago ako nakita tong Atsugi. So my first choice was Hokkaido leather or the Hokkaido monogram. So the difference lang dun sa dalawa is yung Hokkaido monogram may design pattern kagaya na itong nasa Atsugi. So ito yung Hokkaido leather bag and Hokkaido monogram. The second one was the Nabari, this one. So si Nabari naman, nagustuhan ko siya with its unique design na parang woven yung itsura niya. And then the third one is the Himeji. So the Himeji naman, nagustuhan ko siya kasi same siya nung old bag ko. Same halos yung design niya. Wala lang siyang front pocket, which is the downside for me kasi para ako nag-downgrade from my old bag. With the first one, the Hokkaido, nagustuhan ko siya kasi ang ganda nung pattern niya. Unique din yung design niya. The downside for me is that nasanay kasi ako na may side pocket. So, pagka walang side pocket, naninibago ako, parang kulang. And as I've mentioned earlier, naghahanap ako nung sturdy yung strap niya. With the Hokkaido, yung strap niya is manipis. So, pag nakita niyo yung likod, so nagtingin ako ng mga reviews and yung strap niya nga, para siyang hindi heavy duty. So, that's a downside for me. But this was my first choice actually. Yung sturdy strap lang ang wala sa kanya and yung side pocket niya. So, the next one, I found the Nabari. So, si Nabari naman, unique yung design niya. May front pocket din siya. Wala nga lang siyang side pocket. Sturdy naman yung strap niya. Nakita ko naman na sturdy yung strap niya. But, wala siyang side pocket. And nung tinitingnan ko siya, parang hindi siya ganun ka-spacious yung loob. But, I'm not sure ha. Ganun lang yung observation ko based din sa pictures. So, that's the downside for me kasi my checklist was kung sturdy ba yung strap kasi kailangan ko ng heavy duty kasi mabigat yung dinadala ko. The side pocket, front pocket, parang isa na siya sa checklist ko. And yung spacious yung loob, kailangan ko ng spacious yung loob. So, kay Nabari, may front pocket siya, wala lang siyang side pocket. Medyo mahaba yung front pocket niya actually. Yung loob niya, upon observation lang, parang nakukulangan ako dun sa space. So, I moved on to the next one. So, my next choice was the Himeji backpack. Same siya nung old backpack ko. Meron din siyang side pocket. Wala lang siyang front pocket. Yung side pocket niya medyo mas mahaba yata to compared dun sa old one ko. And yung loob niya, spacious din naman. For this one, kung hindi siguro siya kasing itsura ng old backpack ko, most probably I would get this one. Pero yun nga, that's the downside for me. If this was my first bag, I think most probably bibiling ko to. I would choose this one. So after all that options, parang may kulang lagi eh. And then I found this Atsugi backpack na swak siya dun sa lahat ng checklist ko. So yun, that's why I chose this bag. So that's it for this video. So if you have any questions, you can comment down below and I'll try to answer everyone's question. And if you like this video, please like and subscribe.